Sa isang maliit na baryo, nakilala si Lando, isang masipag at mapagkumbabang binata. Namumuhay siya ng simple sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga bote at basura, bagay na nagbibigay ng maliit na kita, ngunit sapat upang maitaguyod ang sarili. Sa kabila ng kanyang trabaho, likas kay Lando ang pagiging magalang at masiyahi, kaya't kilala siya at malapit sa karamihan ng mga kapitbahay. Isang araw, nakasalubong niya si Sarah, isang bagong guro sa baryo. Mahinhin at matalino, si Sarah ay agad na naging tampok ng baryo dahil sa kanyang kagandahan at talino. Maraming humahanga sa kanya at agad na naramdaman ni Lando ang kakaibang paghanga sa dalaga. Hindi niya maitanggi sa kanyang sarili ang nadaramang paghanga kay Sarah, kaya't sa kabila ng kanyang simpleng kalagayan, nagdesisyon siyang subukang ipahayag ito. Dahan-dahang nagtipon si Lando ng lakas ng loob upang makalapit kay Sarah. Nagdala siya ng bulaklak isang hapon. Nagbabaka sakaling mapansin siya ng dalaga. Sa kabila ng kaba, ngumiti siya at magalang na ipinakilala ang sarili sa dalaga. Subalit, sa tingin ni Sarah, si Lando ay isa lamang simpleng magbubuti at hindi karapat-dapat para sa kanyang mataas na pangarap. Sa mga mata ng guro, isang malaking pagkakamali ang maging malapit sa isang tulad ni Lando. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Sarah sa kanyang pagpapakilala, hindi pinanghinaan ng loob si Lando. Patuloy siyang nagpursige upang makuha ang loob ng dalaga. Dala ang simpleng mga bagay tulad ng bulaklak at ilang prutas mula sa kanyang bakuran. Kahit pa simpleng magbubuti lamang, inisip ni Lando na ang bawat regalo niya ay simbolo ng kanyang tunay na hangarin na mapasaya si Sarah. Araw-araw, may dala siyang ngiti at mga simpleng pasalubong kay Sarah. Sa bawat hakbang niya palapit, umaasa siyang makikita ni Sarah ang kanyang katapatan at paghangang wala sa materyal na bagay. Pinilit niyang ipakita na kahit sino ay may kakayahang magmahal ng totoo at magbigay ng respeto. Ngunit sa bawat pagtatangkang makuha ang loob ni Sarah, mas lalo siyang tinatanggihan at hindi binibigyan ng kahit kaunting pagpapahalaga. Sa mata ni Sarah, ang isang tulad ni Lando ay hindi maituturing na kabiyak ng kanyang mga pangarap. Hindi niya maalis ang paghusga batay sa trabaho ng binata bilang magbubuti, kaya't sinasara niya ang kanyang puso sa anumang posibilidad. Para sa kanya, may mas magaganda pang bagay ang naghihintay at hindi siya naniniwalang magiging masaya siya sa piling ng isang simpleng katulad ni Lando. Dumating ang araw na nagdesisyon si Lando na ipagtapat kay Sarah ang tunay na nilalaman ng kanyang damdamin. Bagamat alam niyang maaaring masaktan siya, umaasa siyang makikita ni Sarah ang sinseridad niya. Sa pagkakataong iyon, nagdala siya ng mas maganda at mas maayos na regalo, isang pulang rosas at isang maliit na sulat na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit, imbes na tumanggap ng may kababaang loob, naging masakit ang naging tubo ni Sarah. Nang mabasa niya ang liham, agad niyang pinagtawanan ng binata sa harap ng ibang tao. Sinabi niya kay Lando na huwag na siyang mag-aksaya pa ng oras dahil hindi niya kayang mahalin ang isang walang kinabukasan. Sa kanyang mga mata, ang isang magbubuti ay walang maipagmamalaki at walang maibibigay sa kanyang mga pangarap. Ang sakit ng mga salitang binitawan ni Sarah ay tumimo sa puso ni Lando. Hindi lamang siya tinanggihan, siya ay pinahiya at pinanghinaan ng loob. Sa mga oras na iyon, naramdaman niya ang labis na kalungkutan at pagdududa sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang kinokontrol ang emosyon at sinisikap na manatiling matatag. Matapos ang insidenteng iyon, ikinalat ni Sarah ang tungkol sa pagpapahayag ng damdamin ni Lando. Ikinuwento niya sa kanyang mga kaibigan at sa ibang guro kung paano siya sinuyo ng isang magbubuti. Idinagdag pa niya ang panlalait. Pinapalabas na isang malaking kahihiyan para sa kanya ang pagsuyo ng isang taong tulad ni Lando. Unti-unti, kumalat ang kwento sa baryo
at maraming tao ang napangiti at napailing sa sinapit ng binata. Dahil sa mga ikinakalat na salita ni Sarah, nagsimulang maging usap-usapan si Lando sa baryo. Kahit na dati siyang kilala sa pagiging mabait at masipag, hindi maiwasan ng ibang tao na tingnan siya sa kakaibang paraan. Nagmistulang katatawanan si Lando sa mga mata ng ilan, at kahit ang ibang bata ay kinukutya siya habang siya ay naglilibot upang magkalakal. Sa kabila ng kahihiyang nararanasan, sinikap ni Lando na patuloy na gawin ang kanyang trabaho nang walang hinanakit. Masakit sa kanya ang bawat bulong at tawanan ng mga tao, ngunit pinilit niyang huwag magpaapekto. Sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan ng kanyang damdamin at tinanggap na ang bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Matapos maranasan ang pangahamak at pag-aalipusta, nagpasya si Lando na hindi na lamang manatili sa pagiging magbubuti. Hindi dahil kinakahiya niya ang trabaho, kundi dahil nais niyang patunayan sa kanyang sarili na may kaya siyang marating, kahit na wala siyang suporta mula sa iba. Nais niyang magsikap at patunayan sa lahat, lalo na kay Sarah, na ang kanyang kakayahan ay higit pa sa nakikita nila. Nagsimula si Lando sa mga simpleng hakbang. Nag-ipon siya ng kanyang kinita mula sa pangangalakal at ginamit ang kaunting pera upang bumili ng mga libro. Gabi-gabi, kahit pagod na siya sa trabaho, ay naglalaan siya ng oras upang magbasa at matuto ng iba't ibang kasanayan. Mula sa mga libro, natutunan niya ang tungkol sa negosyo, pagtitipid, at ang kahalagahan ng disiplina at tiyaga sa pagtatagumpay. Habang patuloy siyang nag-aaral, nagiging malinaw kay Lando ang landas na nais niyang tahakin. Nakita niya ang potensyal na palaguin ang kanyang kakayahan sa pangangalakal, kaya't nagdesisyon siyang gawing mas organisado ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy siya sa pag-iipon. Iniisip ang mas malaking mga plano na hindi lamang para sa kanyang kabuhayan, kundi para na rin sa kanyang sariling pag-unlad. Patuloy ang pag-aaral ni Lando sa tulong ng mga librong kanyang nabili. Araw-araw, naglalaan siya ng oras upang pag-aralan ang mga konsepto ng negosyo, pinansyal at pamumuno. Bagamat limitado ang kanyang mapagkukuhanan, pinilit niyang unawain ang bawat aralin at ginagamit ang mga natututunan sa kanyang sariling mga hakbang sa pangangalakal. Sa bawat pahina ng aklat, unti-unting lumalawak ang kanyang pananaw at lumalalim ang kanyang pangarap. Sa kanyang pagbasa, napagtanto ni Lando na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa swerte o kasikatan. Nagsisimula ito sa disiplina at kakayahang magpatuloy kahit sa kabila ng mga pagsubok. Ang bawat pagkakamali at pagtanggi ay nakikita na niya bilang pagkakataon upang magbago at humusay pa. Sa ganitong pananaw, nagiging mas buo ang kanyang loob at mas handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, sinubukan ni Lando ang iba't ibang paraan ng pagnenegosyo. Nagtitinda siya ng iba't ibang bagay na maaaring mapakinabangan sa baryo. Sa maliit na kita na nakukuha niya, patuloy ang kanyang pagtitipid. Iniipon ang bawat parya para sa mas malaking plano na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Matapos ang ilang buwan ng pag-aaral at pag-iipon, nagpasya si Lando na simulan ang kanyang maliit na negosyo. Nakita niya ang isang oportunidad na nagbukas sa baryo, ang pangangailangan para sa sariwang prutas at gulay. Naghanap siya ng mga supplier at nagtipon ng kaunting puhunan mula sa kanyang ipon. Nang makakuha na siya ng sapat na pondo, pinili niya ang mga prutas at gulay mula sa mga lokal na magsasaka. Sinimulan niyang ibenta ang mga ito sa paligid ng baryo. Sa kanyang kaalaman mula sa mga librong nabasa, nag-set up siya ng maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Sa bawat benta, sinisiguro niyang magiging masaya ang kanyang mga customer at naglalaan siya ng oras upang makilala ang bawat isa. Unti-unting umusbong ang kanyang reputasyon bilang isang masipag at mapagkakatiwalaang nagtitinda.
Habang lumalaki ang kanyang negosyo, nagkaroon siya ng mas maraming koneksyon sa mga tao sa baryo. Hindi lamang siya nakatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang produkto, kundi nagbigay din siya ng masustansyang pagkain sa kanyang komunidad. Unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga tao kay Lando at unti-unti ring nawawala ang mga pag-uuyam na dati nilang ibinabatos sa kanya. Sa halip, ang kanyang determinasyon at pagsisikap ay nagbigay ng inspirasyon sa iba. Dahil sa sipag at tiyagaan ni Lando, unti-unti nang umusbong ang kanyang negosyo. Ang kanyang maliit na tindahan ay nagiging mas kilala sa baryo at nagsimula siyang makilala hindi lamang bilang magbubuti, kundi bilang isang maaasahang negosyante. Ang kanyang magandang serbisyo at masiglang pakikitungo sa mga customer ay nagdulot ng magandang reputasyon. Ang mga tao ay bumabalik upang bumili muli at ang kanyang kita ay unti-unting tumataas. Nagsimula siyang magbenta ng iba pang mga produkto tulad ng mga lokal na gawaing pagkain at inumin. Nakita niya na ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng paninda ay mas nakakaakit sa mga mamimili. Ang kanyang inisyatibo at pagkukusa ay nagdala ng bagong sigla sa kanyang negosyo at marami ang humanga sa kanyang kakayahan na makapag-adapt sa mga pangangailangan ng komunidad. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, hindi pa rin nakaligtas si Lando sa mga pahayag ni Sarah. Bagamat nagiging mas positibo ang mga tao sa kanya, naririnig pa rin niya ang mga bulong tungkol sa kanyang nakaraan. Ang ilang tao sa baryo ay patuloy na nagtataka kung kaya ba niyang panatilihin ang tagumpay na ito. Ngunit hindi siya nahuhulog sa mga negatibong opinyon. Sa halip, pinatibay ito ng kanyang determinasyon na ipakita sa lahat na siya ay higit pa sa isang magbubuti. Sa paglipas ng mga buwan, nagkaroon ng mga unang tagumpay si Lando na hindi na niya kayang itago. Nakabili siya ng mas malaking inventaryo at nakapag-expand sa kanyang maliit na tindahan na ngayon ay may mga bagong paninda. Pinagsisikapan din niyang mapanatili ang mataas na kalidad ng mga produktong ibinibenta, kaya't nagbigay siya ng atensyon sa mga supplier upang matiyak na sariwa at masustansya ang kanilang mga produkto. Hindi nagtagal, naging bahagi ng buhay ng mga tao sa baryo ang kanyang negosyo. Dumarami ang mga customer at nagbigay siya ng mga diskwento sa mga regular na bumibili. Kasabay ng kanyang pag-unlad, nakuha niya rin ang tiwala ng kanyang mga kapitbahay. Madalas na magbigay si Lando ng libre o discounted na produkto sa mga nangangailangan, na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mabait at mapagbigay na tao. Sa mga pagkakataong iyon, unti-unti nang napansin ni Sarah ang pagbabago sa buhay ni Lando. Sa kabila ng mga unang panguuyam, tila nagiging mas bukas ang kanyang isip sa posibilidad na hindi lahat ng tao ay makikita sa kanilang mga panlabas na anyo o katayuan. Unti-unting kumikilos ang kanyang puso at nagiging curious siya sa tunay na estado ng buhay ni Lando. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Lando, unti-unti na ring nagbago ang pananaw ng mga tao sa baryo tungkol sa kanya. Mula sa pagiging pinagtawanan at pinanghihiwalayan, siya ay naging inspirasyon para sa marami. Ang mga kabataan ay lumalapit sa kanya upang humingi ng payo sa negosyo, at ang mga matatanda ay humahanga sa kanyang dedikasyon at pagsisikap. Hindi na siya basta isang magbubuti. Siya ay isang simbolo ng pag-asa at pagsusumikap. Isang araw, inanyayahan si Lando sa isang pagtitipon ng mga lokal na negosyante. Dito, nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kanyang mga karanasan at kung paano siya nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Napukaw ang atensyon ng mga dumalo at marami ang namangha sa kanyang sinseridad at determinasyon. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba na huwag mawala ng pag-asa anuman ang estado ng kanilang buhay. Samantala, habang nakikinig si Sarah sa talumpati ni Lando, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang dating kaibigan. Ang kanyang puso ay unti-unting nahahabag
sa kanyang mga naisip na panlait. Sa mga salitang binitawan ni Lando, naramdaman niya ang tunay na katatagan at katapatan ng binata. Muli niyang sinuri ang kanyang mga naunang panghusga at unti-unting bumukas ang kanyang isipan sa posibilidad na siya ay nagkamali. Matapos ang pagtitipon, nagkaroon ng pagkakataon si Sarah na makausap si Lando ng mas pribado. Sa kabila ng kanyang pagdududa at mga pagkakamali sa nakaraan, nagpasya siyang lumapit sa binata. Lando, magandang talumpati. Simula niya. Hindi ko alam na may ganito palang potensyal ng isang magbubuti. Napansin ni Lando ang pagkakaiba sa tono ni Sarah. Sa kabila ng mga sakit na dala ng nakaraan, nagbigay siya ng ngiti at nagpasalamat. Salamat, Sarah. Masaya akong marinig yun. Tugon niya na tila hindi na alintana ang mga sakit na naranasan. Habang nag-uusap sila, nahirapan si Sarah na itago ang kanyang paghanga kay Lando. Nagsimula siyang mapagtanto ang mga pangarap ni Lando at kung gaano siya katatag. Alam mo, may mga pagkakataong naiisip ko ang mga pangarap ko. Kala ko noon, madali ang lahat. Pag-amin niya. Ngunit ngayon, sa iyong kwento, parang naisip kong kailangan ko ring magtrabaho para sa aking mga pangarap. Naramdaman ni Lando ang sinseridad ni Sarah. Kaya natin to, Sarah. Kung magsisipag tayo at hindi susuko, makakamit natin ang ating mga pangarap. Sagot niya. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng koneksyon na hindi nila inaasahan. Pareho silang nagkaroon ng inspirasyon sa isa't isa at tila nagbukas ang mga pintuan ng bagong pagkakataon sa kanilang mga buhay. Dahil sa kanilang pag-uusap, unti-unting nagbukas ang puso ni Sarah kay Lando. Nagsimula siyang maging mas interesado sa buhay ng binata, hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Madalas na silang magkita at sa bawat pagkakataon, nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at hinahangad sa buhay. Si Lando naman, sa kanyang bahagi, ay hindi na nagatubiling ipakita ang kanyang mga natutunan. Ibinahagi niya kay Sarah ang mga estratehiya sa kanyang negosyo, ang mga pagsubok na kanyang hinarap at ang mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Habang nakikinig si Sarah, unti-unti niyang nauunawaan na ang dating kinikilala niyang guro ay natututo rin mula sa isang simpleng tao. Sa paglipas ng mga linggo, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang relasyon. Nagsimula na silang maging magkaibigan at unti-unting nawawala ang mga dating alalahanin at pagdududa. Pinagsaluhan nila ang mga kwento, mga pangarap at mga plano para sa hinaharap. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting nakapansin sa magandang ugnayan nila at naging paksa ito ng usapan. Ngunit sa kanilang mga puso, wala silang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang kanilang natagpuang koneksyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-unlad, may mga hindi may iwasang tanong na naglalaro sa isip ni Sarah. Paano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao kung malaman nilang nag-uusap sila? Makakaya ba nilang ipagpatuloy ang kanilang ugnayan sa kabila ng mga hindi pagkakaunawan sa nakaraan? Habang lumalalim ang pagkakaibigan ni Lando at Sarah, hindi may iwasan ang mga habon na dala ng kanilang nakaraan. Isang araw, nagpasya si Sarah na dumalo sa isang pagtitipon sa baryo kung saan naroroon ang mga guro at ibang mga residente. Sa gitna ng masayang pag-uusap, may ilang tao ang nagsimulang magtanong tungkol kay Lando. Bakit siya ang kasama mo? Isang magbubuti lang siya. Binitawan ng isang kaibigan ni Sarah. Sabay tawanan. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng pag-aalangan kay Sarah. Sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang mali ang mga ito, ngunit hindi niya maalis ang takot na baka muling mapagsalitaan ng masama ang binata. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip kung tama bang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Habang papauwi siya, naguguluhan ang kanyang isip. Pinipilit niyang baliwalain ang mga komento ng iba, ngunit ang takot sa kanilang mga opinyon
ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang puso. Nang makausap siya ni Lando sa susunod na araw, nagdadalawang isip siya kung paano ipapahayag ang kanyang nararamdaman. Lando, may mga tao na nag-iisip na hindi tayo dapat magkasama. Sambit niya, naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng iba. Ngunit si Lando ay nagpakita ng katatagan. Sarah, hindi tayo dapat matakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay ang mga desisyon natin at ang tunay na nararamdaman natin sa isa't isa. Kung ikaw ay komportable sa akin, huwag tayong magpapaapekto sa mga opinyon ng iba. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Sarah, ngunit ang pagdududa ay patuloy pa ring nanatili sa kanyang isip. Sa kabila ng mga paghihigpi at pag-aalinlangan, nagpasya si Sarah na ipaglaban ang kanilang pagkakaibigan. Alam niyang hindi madali, ngunit gusto niyang ipakita na hindi siya natatakot sa mga pagsubok. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang ipakita ang suporta niya kay Lando sa kanyang tindahan. Habang naglalakad siya patungo sa tindahan, puno siya ng kaba. May mga tao na nag-uumang na magkomento, ngunit nagpasya siyang huwag magpadala sa takot. Pagsapit sa tindahan, ngumiti siya kay Lando. Hi Lando, nandito ako para bumili ng prutas. Sabay tingin sa mga produkto. Napansin ni Lando ang saya sa kanyang mga mata. Salamat Sarah, ang saya mong makita rito, sagot niya habang nag-aayos ng mga paninda. Habang nasa tindahan, nagtakbuhan ng mga bata na naglalaro sa paligid. Naging natural ang kanilang usapan at unti-unting nawala ang kaba ni Sarah. Sa mga sandaling iyon, nakilala siya ng mga tao sa baryo bilang kaibigan ni Lando. Nagbigay siya ng simpleng ngiti sa mga bumibili at sa kanyang isip, nagdesisyon siyang ipaglaban ang kanilang ugnayan. Ngunit sa kanilang pag-uusap, narinig ni Sarah ang isang bulungan mula sa isang grupo ng kababaihan. Bakit siya ang kasama ni Lando? Isang magubuti lang siya, habang si Sarah ay guro. Agad siyang tinigasan ng loob at lumingon sa grupo. Bakit hindi niyo siya subukan na makilala? Alam niyo bang may malaking potensyal siya? Sagot niya na puno ng determinasyon. Dahil sa kanyang katapangan, unti-unting nagbago ang reaksyon ng mga tao. Nagsimula na rin silang makinig kay Lando at nagtaka kung bakit naging inspirasyon siya sa marami. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Sarah na kaya nilang harapin ang anuman basta't magkasama sila ni Lando. Matapos ang pagtatalo sa mga bulong-bulungan, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao kay Lando. Maraming tao ang nagtanong kung paano niya pinamamahalaan ang kanyang negosyo at kung ano ang kanyang mga sikreto sa tagumpay. Sa kanyang hindi inaasahang katanyagan, nagpasya si Lando na gamitin ang pagkakataong ito upang ibahagi ang kanyang kwento at mga aral. Dahil dito, nag-organisa si Lando ng isang maliit na seminar sa kanilang baryo. Inanyayahan niya ang mga lokal na negosyante at sinimulang ibahagi ang kanyang karanasan at mga natutunan. Nakatuon siya sa kahalagahan ng pagsisikap, disiplina, at pananampalataya sa sarili. Habang nag-uusap sila, nakikita ni Sarah ang suporta ng mga tao sa paligid at mas lalo siyang humanga kay Lando. Nang matapos ang seminar, nagkaroon ng pagkakataon si Sarah na makipag-usap kay Lando. Lando, ang galing mo. Nakakabilib kung paano mo na-inspire ang lahat. Sabi niya, may kasamang ngiti. Akala ko noon, may hirapan ka sa pagtanggap ng mga tao. Pero nakita ko ang iyong katatagan. Tumango si Lando at masayang tumugon. Salamat Sarah. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Ngunit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang tao sa paligid. Ang suporta mo ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Sarah na ang pagkakaibigan nila ay naging higit pa sa isang simpleng ugnayan. Ito ay isang pagkakasunduan ng pag-unlad at suporta. Habang naglalakad sila pabalik sa tindahan, nagdesisyon silang magplano para sa hinaharap. Napagkasunduan nilang magtulungan sa mga proyekto na makikinabang sa kanilang komunidad. Ang layunin nilang ito ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga tao sa baryo. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging mas malalim
at mas makabuluhan, at nagbigay ito sa kanila ng bagong pananaw sa hinaharap. Sa kanilang patuloy na pagtutulungan, nagbunga ang ugnayan ni Lando at Sarah ng isang mas makabuluhang layunin, ang pag-angat ng kanilang komunidad. Napansin ni Lando ang pangangailangan ng kabataan para sa tamang gabay, kaya't iminungkahi niya kay Sarah na maglunsad sila ng libreng pagsasanay para sa mga interesado sa negosyo. Nagbigay ito ng bagong pag-asa sa mga kabataan na dati walang idea kung paano magsimula. Sa kanilang proyekto, ibinahagi ni Lando ang mga natutunan niya sa negosyo, habang tinutulungan naman siya ni Sarah sa aspeto ng edukasyon at pagpaplano. Hindi nagtagal, dumarami ang mga sumusuporta sa kanilang inisyatiba. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbigay ng inspirasyon sa buong baryo at nagpatunay na anuman ang estado sa buhay, may kakayahan ang bawat isa na makatulong sa pag-unlad ng komunidad. Naging simbolo ng pagkakaisa ang kanilang proyekto. Sa kanilang pagsusumikap at patuloy na pagtutulungan, hindi lamang nila naabot ang kanilang mga pangarap, kundi natulungan pa nilang mabago ang pananaw at buhay ng iba. Habang nagiging matagumpay ang proyekto ni Lando at Sarah, dumating ang isang malaking pagsubok. Isang kalamidad ang tumama sa kanilang baryo at naapektuhan ang kanilang negosyo at kabuhayan. Nasira ang tindahan ni Lando at maraming pananim ang nasira sa mga sakahan, kaya't muling bumalik ang mga tao sa kawalan ng pag-asa. Naging mabigat ito para kina Lando at Sarah, na kapwa nagdududa kung paano makakabangon mula sa krisis na ito. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawala ng loob si Lando. Nakita niya ito bilang pagkakataon upang muling ipakita ang tunay na halaga ng pagtutulungan. Iminungkahi niya kay Sarah na mag-organisa ng tulong para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagsimula silang mangalap ng donasyon at magtulungan upang mapanumbalik ang kanilang proyekto at ang kabuhayan ng mga residente. Ang kanilang pagsisikap ay unti-unting nagbigay liwanag sa kanilang baryo. Nakita ng mga tao ang sakripisyo ni Lando at Sarah, at sa kalaunan ay nakahikayat sila ng mas maraming sumusuporta. Sa harap ng kalamidad, napatunayan ni Lando at Sarah na higit pa sa personal na tagumpay ang tunay na layunin ng kanilang pagsasama, ang pagsilbi sa kanilang komunidad at ang pananalig sa pagbangon ng bawat isa. Matapos ang sunod-sunod na sakripisyo at pagtutulungan, unti-unting bumangon ang baryo mula sa pinsala ng kalamidad. Dahil sa mga natutunan mula sa kanilang proyekto, naging mas handa ang komunidad na harapin ang hamon na nagpatuloy sa pagsisikap sa kabila ng lahat. Sa tulong ng mga donasyon at muling pagbubukas ng tindahan ni Lando, muling umusbong ang negosyo sa baryo at mas lalo pang lumakas ang kanilang komunidad. Si Lando, na ngayon ay kilala bilang isa sa mga pinuno ng kanilang lugar, ay patuloy na humahanga sa determinasyon ng mga tao. Hindi lamang siya naging tagapayo, kundi inspirasyon para sa lahat. Sa kabila ng mga dagok, lumalapit sa kanya ang mga residente, kabilang si Sarah, bilang isang taong may pananaw at malasakit sa kapwa. Samantala, naramdaman ni Sarah na ang paglalakbay nila ni Lando ay nagbigay sa kanya ng mas malaking layunin. Hindi na lamang tungkol sa personal na tagumpay ang kanyang hinahangad, kundi ang pagkakaroon ng mga pagkakaibigang nagpapalakas at nagpapabago sa buhay ng iba. Habang patuloy na umaayos ang kalagayan ng baryo, lalong naging malapit sina Lando at Sarah. Ang kanilang mga pinagdaanan, mga pagsubok, tagumpay at kabiguan ay nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat hakbang ng pagbangon ng kanilang komunidad, magkatulong silang nagtatrabaho at ang kanilang pagsisikap ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga residente na sumuporta at makilahok sa mga proyekto para sa baryo. Naging simbolo sina Lando at Sarah ng hindi pangkaraniwang pagkakaibigan na nagtagumpay sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan. Ang mga tao ay patuloy na humanga sa kanilang dedikasyon at sinseridad sa pagtulong. Maraming kabataan ang lumapit kay Lando upang magpaturo tungkol sa negosyo, habang si Sarah naman ay nagpatuloy sa pagtuturo sa kanila ng mga kaalamang magagamit nila sa kanilang pag-unlad. Nakita ni Lando kay Sarah
ang isang tunay na kaibigan at katuwang, habang si Sarah naman ay nakaramdam ng inspirasyon sa paninindigan at katatagan ni Lando. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging matatag na pundasyon para sa kanilang mga adhikain, at ngayon ay mas sigurado sila sa kanilang layunin na ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto para sa komunidad na may mas mataas na antas ng tiwala at respeto sa isa't isa. Sa wakas, narating ni Lando at Sarah ang isang puntong malayo sa kanilang pinagmulan. Ang baryo ay ganap ng bumangon at maraming kabataan ang natutong magsumikap at mangarap dahil sa inspirasyon ng kanilang kwento. Nagbukas si Lando ng mas malaking tindahan na hindi lamang nagsilbing negosyo, kundi isang lugar kung saan maaaring magtipon ang komunidad upang magbahagi ng kaalaman at tulong sa isa't isa. Sa bawat ngiti ng mga residente, naramdaman nila ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Si Sarah, na minsang bumaba ang tingin kay Lando, ay natutunan ang tunay na halaga ng paggalang at pagtanggap. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi laging makikita sa panlabas na estado, kundi sa puso at hangaring makatulong sa kapwa. Ang kanilang pagkakaibigan na binuo sa mga hamon at pagtitiis ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa buong baryo na magkaisa at magtulungan. Ang kwento ni Lando at Sarah ay nagpapaalala sa atin na hindi nasusukat ang tagumpay ng isang tao sa kanyang estado sa buhay o propesyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa sarili, paggalang sa kapwa, at hindi paghatol sa panlabas na anyo. Sa tamang tiyaga, sipag at suporta mula sa mga tunay na kaibigan, ang mga pangarap ay maaaring maging makatotohanan.